Ngayon ay ginugunitan natin ang isang mahalagang araw sa kasaysayan ng ating bansa. Ito po ay ang araw ng Kagitingan o Day of Valor, isang araw ng pagpaparangal sa tapang at sakripisyo ng ating mga bayani na nagbigay daan para sa ating kalayaan. At para talakayin ang kahalagahan ng pag-alala sa araw na ito ay makakapanayan po natin ang Historical Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines na si Mr. Eufemio Agbayani III. Magandang umaga po, sir, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din po sa lahat ng ating mga taga-panood at sa inyong dalawa din po. Well, para po sa kaalaman ng mga tagapanood, lalo na ng mga kabataan, ano po ba yung kahalagahan ng Araw ng Kagitingan sa kasaysayan ng Pilipinas at bakit ito isang mahalagang okasyon para sa ating bansa? Ang Araw ng Kagitingan po ay oportunidad natin para gunitain yung sakripisyo ng ating mga bayani na nagtanggol ng Bataan at Corregidor at ng iba't ibang bahagi ng bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. So kung matatandaan natin, nagsimulang lumusob yung mga Hapon sa iba't ibang bahagi ng Asia noong December 1941 at sa loob ng ilang linggo lang, maraming bahagi na ng Asia ang nagsipagsuko sa mga Hapon. Pero sa Pilipinas, inabot ito na 4 na buwan dahil kahit limitado ang supply, ang pagkain, ang medisina, kahit baril at yung munitions nila, patuloy silang lumaban hanggang sa hindi na nila kinailangan nilang mag-surrender. No? So, kung mapansin natin yung mga holidays natin sa kalendaryo na may kaugnayan sa kasaysayan, may binibigyan siyang tuon na historical period. At itong April 9, kadalasan, yung panahon ng World War II, yung ating pinag-uusapan. Ngayon, ang challenge sa atin is paano tayo magpapakita ng kagitingan, paano natin papasalamatan yung sakripisyong ipinakita ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo't lola nung World War II and even after. Sir Eufemio, ano po ba yung mga inaasahan po na activities ngayong araw po ng Kagitingan? So inaasahan natin ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangunahing paggunita na gaganapin po sa Dambana ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. No? Makakasama po niya rito si Secretary Gilbert Chodoro ng DND, mga kinatawan po ng pamahalaan ng Estados Unidos at ng Japan. And yung mga kinatawan din po ng local government units. Maliban po sa Bataan, inaasahan din po natin magsasagawa ng kani-kanilang mga pagunita ang iba't ibang mga local government units. And may mga aktibidad din po na inorganize yung private sector. In fact, may isa po mamayang hapon na isang book launching ng mga libro tungkol sa mga bayani. May tinatawag na Shout Time, mga dakilang Filipino. In partnership po ito with the Manila local government. So, maraming activities today and hindi lang po today. Ang Araw ng Kagitingan po ay bahagi ng Philippine Veterans Week na pinangungunahan ng Philippine Veterans Affairs Office. So, nung Saturday pa lang, meron na silang nangyaring sunrise ceremony, review in honor of our veterans, and matatapos yung activities nito sa April 11 pa. Dahil ang Philippine Veterans Week po ay April 5 to 11. Ang National Library din po, magkakaroon sila ng book talk tungkol sa aklat na Dauntless ni Marie Vallejo, tungkol sa mga sundalong Pilipino na nag-training sa US para makatulong na bawiin yung kontrol ng Pilipinas mula sa mga Hapon patungo sa mga puwersang allies. So, maraming activities po na pwedeng salihan yung ating mga kababayan ngayong Araw ng Kagitingan. Well, sir, dahil ang mga Pilipino ay abala sa kanya-kanya nating mga responsibilidad o gampanin sa araw-araw, minsan nalilimutan na nating magbalik tanaw sa ating kasaysayan. Paano po ba tinutulungan ng National Historical Commission of the Philippines na mapanatili at mapalaganap ang kaalaman patungkol sa Araw ng Kagitingan sa publiko? Itong mga nakaraang araw, nagkaroon tayo ng serye ng mga social media posts kung saan pinakita natin, binigyan natin ng muka yung mga ilan sa mga bayani ng Second World War. And for this year, talagang pinansin namin yung kababaihan. Kasi hindi natin naiisip agad ano bang ambag ng kababaihan sa Second World War at sa Kagitingan noong panahong iyon.
Dagdag pa rin po dito, no, even if this is way beyond, before Araw ng Kagitingan, recently po nagkaroon tayo ng international conference on the Second World War in the Philippines sa pakikipagtulungan po ng Philippine World War II Memorial Foundation. Kinalap ito sa Lyceum of the Philippines. And marami pa rin po tayo mga efforts to share our history online. Mga virtual tours, mga documentaries tayong binabahagi, no, para kahit po nasa bahay yung ating mga kababayan, pwede nilang balikan yung ating kasaysayan. Sir, ano naman po yung mga inisyatibo, mga proyekto po ng NHCP na nagpapalakas sa pagpapahalaga po sa mga makasaysayan lugar na may kaugnayan po sa Araw ng Kagitingan? At paano ito nakakatulong sa pag-unawa ng mga Pilipino sa ating kasaysayan? So may mga una sa lahat, bukas po ang NHCP Museums ngayong araw, libre po ang entrance. So kung may mga gusto pong lumibot o mamasyal ngayong araw ay welcome na welcome po kayo. May mga museums po kami na may relation po sa Second World War. For example, yung Museo ni Manuel Quezon dito sa Quezon Memorial Circle, malapit lang sa studio niyo po mga sir. Nandyan din po yung Museo ni Ramon Magsaysay sa Castillejos, Zambales. Sa mga ganitong museo, no, na pagtutuunan natin ng pansin, ano yung kaugnayan ng Second World War, no, kagitingan ipinakita ng mga Pilipino doon sa mga mangyayari pagkatapos, no, sa pagbubuo ng ating bansa. So itong mga museums po nito, may mga virtual tours po sila, mayroon po mga public programs tayo na inihanda para sa Araw ng Kagitingan din in relation with that. At patuloy po yung pag-engage ng NHCP sa mga partners nito sa Local Historical Committees Network kung paano natin madodocument at maibabahagi yung mga iba't iba pang kwento ng Araw ng Kagitingan. E nakakatuwa po nito, hindi po nag-iisa ang NHCP sa ganitong layunin, sa ganitong effort. Dahil kahit po yung PIVAW, ang akala natin nagbibigay lang sila ng benepisyo or benefits sa mga veterano, they're also engaged in writing and spreading history about World War II at mga kaganapan na kaugnayan ng Araw ng Kagitingan. Sa katunayan, may mga virtual tours sila ng mga military shrines na hawak naman nila para iimbita yung ating mga kababayan na bumisita kung kaya nila, or virtually mabisita na rin nila kung medyo mahirap pa sa kanila na bumiyahe ng personal. Alright sir, ano po yung inyong mensahe sa publiko, lalo na sa mga kabataan patungkol po sa ginugunita nating Araw ng Kagitingan? Muli po, ang Araw ng Kagitingan ay hindi lamang po holiday na may double pay o kaya panahon para mag-mall, mag-beach at marami pang iba. Ang Araw ng Kagitingan po ay oportunidad para sa ating lahat para bumigil kahit kaunti, balikan yung kontribusyon ng ating mga ninuno. Makita natin na yung kagitingan ay hindi lamang limitado sa iisa o dalawang tao, kundi ipinakita ito ng buong bayan. At kailangan muli natin ipamalas ang kagitingang ito sa kasalukuyang panahon. Kung gusto nating umunlad ang ating bansa, kung gusto po natin ng isang tunay na nakabebenepisyong bagong Pilipinas, kailangan po yung kabayanihan ng ating mga veterano ng World War II and even after ay kilalanin natin, pahalagahan natin, tularan natin. At yun ang kahulugan, yan ang relevance po ng Araw ng Kagitingan sa atin. Tama, tularan natin yung mga kabayanihan na yan, lalo na sa Araw ng Kagitingan. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga halagang impormasyon patungkol sa Araw ng Kagitingan, Mr. Eufemio Agbayani III. Maraming salamat din po at isang makahulugang Araw ng Kagitingan po sa ating lahat.